what's up guys? Welcome to another vlog. So ngayon guys, may bisita tayo from Ontario. Mag-hi ka muna sa vlog. Si Paul. So yesterday guys, pumunta kami ng Quebec City, ng Old Quebec and Montmorency. So hindi na ako nag-vlog kahapon kasi hindi enough yung battery ng cellphone ko para mag-vlog, and syempre ilang beses ko na rin naman nag-vlog yung Old Quebec City. So ngayon guys, mag-vlog tayo dahil pupunta tayo ngayon ng Aquarium du Québec. So parang sa Pilipinas guys, ano siya, yung Oceanarium. So saan nga yun yung Oceanarium? Ocean Park? Sa Ocean Park? Ocean Park? Yeah. Sa Ocean Park doon sa Manila. Oh. So ang tawag dito yung Aquarium du Québec. So ayun yung pupuntahan natin ngayon guys. So hindi ganun kamahal yung entrance doon, parang $25 lang. Tapos makakakita tayo ng mga polar bear na hindi ko alam kung may penguins na or whatsoever. So puntahan natin kung gaano kaganda yung Aquarium du Québec dito. Let's go! So guys, nandito na tayo sa Aquarium du Québec. So hindi siya ganong kalayuan sa bahay. So it's 14 minutes drive. So papakita ko sa inyo, nandito na tayo. Medyo maraming tao kasi ang daming sasakyan na naka-park. So ayan guys, Aquarium du Québec. Ang mayamang confirm. Finding mayaman. Naka-pouch. 500. Napa $500. And guys, so, Aquarium du Québec guys. Aquarium du Québec. So yun guys, $23 pala. Hindi pala 25. So plus tax, so 26.44. Doon na tayo sa entrance. Bienvenue. Welcome. Festival de Quai et de Requins. Doon na tayo sa Depot de la Visite, beginning of the visit. Fresh water. Ecosystem, Pacagilatre. So isang malaking aquarium. Cup. Ba't di nagpo-focus? May stingray. Wala siya. Ah, yun yung stingray. Kaya yung mukha, gusto ko yung mukha. So guys, piranha. Piranha. Ay, hindi siya. Akala ko ikaw. Hindi sila masyadong gumagalaw, no? Nakakatakot yung mukha nila, no? Hindi sila masyadong gumagalaw. Ito naman, Midas Sea Shield. Parang sap-sap lang sa Pilipinas. Yung pinapaksiw. Yung kulay pink. St. Lawrence Saltwater. Ito naman yung mga isla matatagpuan sa St. Lawrence River. Laki niya, laki ng fest niya. Look at that face. How do you call that? Tiger rockfish. Tiger rockfish. Yan na siya.
Parang galit ka naman, te. Parang galit siya. Ito yung coastal zone, Pacific at Atlantic. Maghuhugas ka muna ng kamay bago mo siya hawakan. Starfish? Starfish? Ano, basahin ko mo po yung tissue. Go. Go. Hawakan mo. Oh, mo. Pwede. Ayan. Yung picture. Anong tawag sa isda na to? Blue lobster. Polar bear. Merson. Projector. Yeah, octopus. Calamares. Calamari. Giant Pacific octopus. Ayan. Ang laki. Para siyang inaamag. Octopus ba yan? Ayun din, oh. Are you all real? Ayan. That one is so big. Is it real? Of course. It looks like stone. Yeah. Malalim? Hindi, meron yung tank. Ah, dyan to gustong pumunta. May tangke. Parang naka-makeup yung isda o Paul. Tignan nyo guys. Parang may bulating isda. Ito yung ocean tunnel. Le Grand Océan. Dito maganda mag-picture, Paul. Dito maganda mag-picture. Diba? Hindi siya ganun kalaki. Isang ganun lang siya. Para siyang park na ano, kailangan mo hanapin yung building muna bago ka makarating dun sa... Ha? Pag ikaw tumumba dyan, tignan mo, wala ka talagang ano. Tapos meron din ditong view ng bridge. Para tayong nasa Eco Park. Hindi masyadong kita pero yun ang may oil. Ito seal. Ano meron dyan? Ano yan, Paul? Fox? Fox?
comme je disais, oui, ça va se remarquer aussi au niveau des techniques de nage. C'est des animaux qui sont très adaptés à la nage. Hein. Ça peut aller jusqu'à 30 km à l'heure dans l'eau pour se déplacer. Le corps est très fusiforme. Donc, vous voyez, on dirait comme une petite fusée. Vous pourrez observer quand vous serez plus proche au niveau des oreilles. Vous remarquerez que les oreilles, il n'y en a pas vraiment en fait. Ano yung mga butanding? Charot. Ito. Ito yung tsura nila. Parang aso, no? Isa na ang aso ng opa. Ito na yung polar bear, finally. Ayun siya, yung polar bear. Nakatago siya. Ano yung lumabas? Labas ka naman, babe. Pagod siya. Ayun na, nag-uungat na siya. So big. Minta naman. Tawagin mo siya ulit. Bro. Ayun siya, may isa pa. Dalawa pala sila. Ang laki, no? Gisingin mo yung isa. Baway kayo. Ikot, uy. Tatlo sila meron po. Sa likod mo. Ayun sa dalawa sa Lalambingin sila. Sana ganyan din kayo. Wala pumasok. Ano ba yun? The Profondo. Ang dilim. Crystal jelly. Jellyfish. Ito spotted lagoon jelly. Ang ganda rin yung tsura niya. Ang dami. Ang cute. Ito maganda tong part na to. Ang jelly. Ito nito, red jellyfish. Look at that, guys. Ito nakakatakot yung stingray niya, no? Parang pag yung ano niya, yung mga parang sinulid. Parang pag na-encounter mo to sa dagat, parang nakakatakot. All about seahorses. Bonjour, je suis Caballo. Parang siyang seahorse na. Seahorse talaga siya. Puti. Mga stingray. Daming stingray. Pwede mo siyang pakainin. Hand feed.
Ala, super hawak ka. Wala, naging puti siya. Bakit puti talaga? Ah, bumaligtad siya. Takot ako sa mga ganyan. What's that? You wanna put your pen like that? Maybe there? Yeah. Papakainin niya ganun. Hmm. Open it. You wanna? No more. Do you feel that? Yeah. Labo daw, kapakainin mo yun. So yun guys, tapos na tayong pumunta sa Aquarium de Quebec. So yun na yung $26 na yun. So for me, hindi siya ganun kaganda kung ikukumpara mo siya sa Pilipinas, of course. Kasi kung napuntahan nyo na yung Ocean Park, iba siya. So yung Aquarium de Quebec nila, para siyang zoo type, parang ganun. Kasi parang maglalakad-lakad ka sa napakalaking park. And then may mga certain buildings lang siya. And then for me, parang ang konti lang ng mga klase ng isda na nandoon. And yung mga activities, konti lang. So kung worth it ba? For me, parang hindi. No, Paul? For kids. For kids, yeah. Pero for us, parang hindi siya worth it. So yun lang guys. So dito ko na natapusin yung vlog natin guys. So kung nag-enjoy kayo sa video, please like, share, and subscribe. And comment na rin kayo ng mga pwede nating i-content sa mga susunod na vlogs natin. Thank you for watching. See you again my next vlog. Bye!